Gusto ko i-share sa inyo kung paano tayo makakaroon ng A-points dito sa Alipay HK account natin. Let's get started. Tap na natin ang A-points or Alipay point. At makikita mo na kung magkano ang equivalent nito sa HKD. Ayan, 1.16 lang. So, magkaroon tayo ng A-points sa pamagitan ng pag-check-in dito araw-araw. May papasok na 10 or 20 or either 50. So, sa case natin, the next following days, magkakaroon tayo ng 50 points at papasok yan dito. So, 1,163 plus 50, so magiging 2,000 plus na siya. So, meaning magiging $2 na yan. Mabilis lang naman siya mapuno. Kapag nakalimutan mo kahapon, pwede ka namang mag-login ngayon or bukas. Ganyan siya, papasok naman sa e-point mo. And another way ay kapag bumili ka sa any merchants like Park and Shop, mga Watson, to, Optical 888, KKD, basta dito sa Alipay, mga trip.com, bibili ka ng ticket, gamit ang Alipay mo, may papasok na points. Ano pa? Ayan, Citigo. Marami pa dyan. Ayan, sa Park and Shop. Kapag bumili ka, may papasok na mga points. Especially sa mga namamalingki, malaki ang points na papasok sa inyong Alipay points or sa A-points nyo kapag ginagamit yung Alipay sa pagbayad. So sa pagbayad, tap mo lang yung payment. Then scan lang yan ng teller pagkatapos mababawas sa HKD balance mo. Then papasok na rin ang points sa iyong Alipay points or sa iyong A-points. Ito. Okay, yun lang siya. And another way para magkaroon ka ng A-points ay through transport. Tap mo na yung transport. Kapag nagsakay ka or sumakay ka sa train, ang gagawin mo, scan mo lang ito sa entrance ng train station. Then automatic, mababawas sa balance mo ang pamasahe. Then papasok na rin sa iyong A-points ang points na nag-gain mo. So yun lang siya. At sa pamagitan ng remittance. Kapag nagpadala ka ng pera sa Pilipinas, papuntang Palawan or MWL or sa banks, papasok din ang Alipay points. Basta kapag ginamit mo lang yung Alipay sa mga any transactions or any payments, may mga points talaga na papasok. Kasi nakagain tayo ng 15,000 last month lang. Pero na-accumulate ko yan mga ilang buwan din. So sayang naman. Pero malaki nga yung ano ko, 15,000 na hindi ako namamalingki. How much more sa inyo na kayo ang namamalingki? Kasi may mga resibo naman yan kapag nagbayad ka sa Alipay, may mga resibo naman yan at pwede mo naman ipakita sa iyong amo. So yun lang siya. Para makaka-ipon ka ng A-points. So that's it for today. So i-recall natin. Ang gagawin mo, mag-check-in ka lang. Ayan. Check-in ka lang dito araw-araw. Tapos, gamitin mo lang yung Alipay sa payment. Scan QR code. Ang isa pa, sa remittance. Magpadala ka ng pera sa Pilipinas, magkakaroon ka ng mga points. At saka sa transport. Kapag nag-train ka, scan mo lang yan, ang QR code, doon sa scanner, entrance ng train station, then magkakaroon ka din ng points. So yun lang, apat. Then kapag kakain ka sa mga restaurant, then connected sila sa Alipay points, meron naman mga points na papasok sa'yo. Basta tanungin mo lang na kung gumagamit sila ng Alipay. Kasi kung minsan may mga shops or may mga restaurant na hindi sila nagre-receive ng payments through Alipay, cash ang kanila. So yun. Kaya ang ginagawa ko ngayon, every time na bumibili ako or may bibilihin or may pabili ang mga kaibigan ko or si ma'am or si Alaga, ang ginagawa ko ay nilagay ko muna ang pera sa Alipay ko. Then, magbabayad na ako gamit ang aking QR code payment or payment code. So, yun lang siya. Pero maganda sa inyo kasi na mamalingki kayo. Maraming points ang papasok sa inyo. So, yun lang. Thank you so much for watching. Abangan ang next na tutorial ko kung paano natin gamitin ang A-points. That's it. Hope meron kayong natutunan sa araw nito. Bye for now.